glass artist May Lorilla, journalist Evelyn Juan, missionary Mommy V, businesswoman Elvira Cayetano, and actress Isabel Oli. Ilang mga ngilngig na sugilano, dinhilang sa Kausaban, the International Women's Day episode. Musunod na! So Ivy, unsa may pinakadako nimo nga dream or aspiration in life? Napo ko'y duha nga gusto makabuot, partner. Una, I'd like to write a book that will inspire women. Ikaduha, I'd like to put up my own training center where I can train professionals and empower women at the same time. What about you? I'm sure nga doon na pa kay mga damo diha nga gustong kabuton. Oh yeah, definitely. Ang akong pinakadako gyud nga dream kay maminyo unta ko. Dili na dream kay matuman naman na, no? Matuman na yun na siya. Kung kamo among pangutano ni Ivy, unsa mang damgo ang inyong gusto matuman? Or have you grown discouraged and chose not to dream? Nawan-an na ba kagana para mangandoy ug maningkamot? In celebration of International Women's Day, among ipasigarbo ang mga sugilanon sa mga nagkadaiyang mga babae nga puno sa damgo ug puno usab sa pagtuo nga matuman kinitanan. Plus, an all-exclusive interview with Cebu-born and bred model-turned-actress no other than Miss Isabel Oli. So sit back and relax and enjoy as today's episode of Kausaban invites you to think big, dream big. Sa bawat pagdampi ng pinsel sa paleta, sa bawat pagtitimpla ng tamang kulay, sa bawat pag-angat, paghagod at pagdedetalye ng mga figura, sa bawat pagdiin at pagsasaayos ng mga linya, isang obra ang nagagawa ni May Lorilla gamit ang glass bilang canvas. Nang magkasakit sa baga ang kanyang ama, naging alalahanin ni May ang kondisyon nito at halaga ng pagpapagamot. Noong time na yon, wala akong trabaho. Wala akong share man lang. Binigyan ko ng painting lahat ng doctors niya. Sa tulong ng mga paintings na iyon, bumaba ang kanilang hospital bill at hindi na nagpabayad ng professional fee ang ibang mga doktor. Ngunit matapos niyon, tila nawala ang kasiglahan at hilig ni May sa pagpipinta. Naging usual na lang yung aking ginagawa. So nakakatamad na, yung wala na yung enjoyment kasi yung nakaset na yung mind ko na itutuloy ko yung pangarap ko dun sa US with my family. Tumating yung 2 years, wala pa rin. So yung parang nasayang yung taon ko na kakaantay lang. Bago tuluyang bitawan ng talento, sinubukan ni May na sumali sa isang art competition sa huling pagkakataon. Sabi ko, Lord, i-entry ko yung glass painting ko. Wala akong desire na manalo. Sabi ko lang, gusto ko lang makalabas. Tapos, sabi ko, pag nanalo ako, bibigay ko yung painting sa farm. Hindi pinalad na manalo si May. Ngunit imbis na malungkot, dito niya nakita ang kahalagahan ng kanyang obra. Ibinigay pa rin niya ang painting sa grupo ng mga magsasaka. Pwede niyo pong ibenta to. Hindi to for display, na ibenta nila double the price. So, hindi ko alam bakit ako sobrang overwhelmed siguro na sobrang tuwang-tuwa na. Ewan ko, iyak ako nang iyak nung time na yun eh. Kasi doon ko lang na-realize na yung sobrang sa maliit na bagay, sobrang pwedeng magamit ng Lord, pwede niya mapalaki. Dito na nagsimulang maunawaan ni May ang dahilan at halaga ng kanyang talento sa pagpipinta. At ito ay ang makatulong sa kapwa. Mas lalong pinagyaman ni May ang talento dahil kinalaunan, ginamit niya ang pagpipinta para maipahayag ang pagmamahal sa kalikasan. Ang mga larawan ng bulaklak, karagatan at iba pa ay makikita sa mga patapon na bagay gaya ng mga salamin, bote, baso at plato. Through my paintings, pinapakita ko na yung kagandahan ng kalikasan. Gusto ko kasi ma-educate yung mga tao kung ano yung kahalagahan na binigay sa atin ng Lord na about our environment. Binuksan rin niya ang libreng pagtuturo sa mga kabataang nagnanais matuto ng sining na pagguhit. Before, parang takot na takot ako magturo na i-share yung knowledge. Kasi sabi ko, akin to eh, baka mawalan akong trabaho. Pinarealize sa akin ng Lord na yung pwede mong i-share yung knowledge mo at maka-inspire ka ng maraming tao. Mas pinalawak niya pa yung kaalaman ko sa arts, sa painting. Kahit wala kang means, kahit wala kang pera, basta may pangarap ka, may gift ka na binigay ng Lord, pwede niyang palakihin yan.
When I was in elementary, our teachers asked us to tell a story in the class, and everyone told about Cinderella, Rapunzel. And what I did is I memorized a front page story at the Manila Bulletin. From chasing the dream to living the dream, kini ang kaagi sa journalist nga si Evelyn Juan. At ang Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil Posible ang Kausaban. New York City, the Big Apple, the city that never sleeps. Ito ang pangalawang tahanan ni Evelyn Juan. For me, I see New York as a land of dreamers and world changers. People go there to make it big. Si Evelyn ay writer ng Dow Jones. Sa Wall Street ang kanyang opisina. Kilala ito bilang financial center sa Estados Unidos at maging sa buong mundo. Well, if you go to New York, you know your niche. What's hard is making it on your niche. People who go there are leaders. Broadcast communication graduate si Evelyn sa UP. Noon pa man, pinangarap na niyang maging isang world-class journalist. When I was in elementary, our teachers asked us to tell a story in the class, and everyone told about Cinderella, Rapunzel. And what I did is I memorized a front page story at the Manila Bulletin. Hindi sa industriya ng pamamakayag ang unang trabaho ni Evelyn. My first job is really big, earned big there, but I'm just not happy. I'm just not contented. I know I'm a journalist, so from there, I asked friends who helped me get into Manila Chronicle as a business reporter. I started covering ASEAN, Southeast Asian stories, and got into Mainichi Broadcasting Systems, where I met Japanese people, the Japanese press. And from Mainichi, went to Dubai and stayed there for 3 years. Unang pagkakataon niya magtrabaho sa labas ng bansa sa pamamagitan ng periodikong Gulf News sa Dubai. Dubai is a great city. It's a great place, but sort of frustrating journalism-wise because it's still a controlled journalism. I want more where I can really publish hard-hitting stories. So New York came out of a desire to be trained more in the field, so I decided to go. Unang trabaho ni Evelyn sa New York ay editor ng Wall Street Reporter magazine. I help on editing the interviews and on the layout on the magazines. And then 9/11 came. Like everyone else, we had a recession, and the editing position became a sales position. I had to do sales, so this is not really for me. Then I started looking for work. My first journalism job was with Wall Street Letter. They were looking for someone who would develop the beat called the Executive Suite, covering the CEOs, CFOs, C-level people in Wall Street, brokerage houses and investment banks. So it's hard because it's not really a big publication. My office mates used to tell me developing it was like trying to tear down a building with a toothpick. Why would CEOs pick up the phone? I mean, they have secretaries. The person who did my job did it for 5 weeks, and after that she quit. But I had people who were praying for me. I had friends who were really supportive of me. Almost got fired. We're given a deadline. If you don't develop it in 2 months, we'll call it quits. I'm like, God, have you brought me here to New York just to fail? Of course not. So I had a spiritual family when I was in New York who really prayed with me and stood with me. And miraculously, I don't know what happened. There were divine appointments. Friends who happened to work in Wall Street became sources, and referred me to many other people. And the beat took off. Bumalik si Evelyn sa Pilipinas dahil nag-expire ang kanyang US visa. Ngunit may ibang pagsubok sa kanyang pagbabalik sa New York. When I returned, it's just a different set of editorial judgment.
So they had to let me go. And I thought, God, have you brought me back to New York just to get me fired? But you know what actually was a termination ended up to be a promotion. And then after a few months, I reapplied in Dow Jones. And yeah, it's a miracle that finally this time, I made it. Kasalukuyang kolumnista si Evelyn sa Dow Jones Newswires. Hawak niya ang syndicated column na Street Moves na mababasa sa mga kapita-pitagang mga periodiko tulad ng CNN Money, Wall Street Journal at iba pa. Nananatiling nasa top 5 na babasahin ang mga lathala ni Evelyn sa Wire. Skill, talent, the drive can get you somewhere. But to get you to where you are, it's really just favor and anointing of God. Isang hamak na estudyante sa UP na may pusong kasinlaki ng kanyang pangarap. Yan si Evelyn Juan, ngayon isang respetadong mamamakayag at inspirasyon ng lahat ng Pilipinong may pangarap at may paniniwala. Dreams and talents are there for a purpose. And I guess I can only encourage you to pursue your dreams, pursue the desires of your heart, because there is someone who can make those dreams happen. Partner, I like what she said ba katong your talent and your skill can get you somewhere, but it is only God's favor and anointing can get you where you really want to be. And I like it because she really acknowledged nga dili enough ang iyang intelligence ug ang iyang kahibalo no, iyang abilidad no. But she really recognized nga God really has a part in where I am right now. Yes, that's true. And sometimes ang atong ganahan, ambisyon kay nadiri, but sometimes God has a bigger dream. Right. Mas dako pa ang dream sa Ginoo para sa atuwa. That's why the Bible tells us that commit all your plans to the Lord and He shall make them succeed. Unya, kung nakainumdum sa stories in the Bible, the reason why some of these great heroes in the Bible are great. Yeah. Kay dili tungod sa ilang abilidad, sa ilang resources, or the title given to them, but it's because of God working in them. Yes. Such in the case of Evelyn also. Yeah, kung atong basahon ang Bible partner no, ang katong mga gipili ni Jesus nga disciples, they were not super intelligent Ordinaryo ra people. sila. In fact, He chose fishermen. Yes. No, nga wala gi edukasyon, but they became world changers. That's true. That's true. And so we're very happy to see these Filipinos and these women excelling. Right. And for them to glorify God in what they're doing puts a smile on the face of the Lord. Right. So if you have similar success stories sama kang Evelyn o gusto ninyong ma-encourage atong mga viewers palihog og share sa inyong mga istorya pinaagi sa among Facebook wall or email us at info@cbnasia.org. After the break, it's a chat time with our special female celebrity guest and our very own female host, Ivy Liena. International Women's Day is still very much alive diri sa atuang programa, Busan. Don't switch that channel. Then, nala pa, final casting pa. Then ko, ayaw ko na, dili na dyan ko, please lang, kapoy na kay ko, ayaw na, kay, kanang, permin lang ko kanang nas likod, di naging mo makita halos, likod ra, or whatever, anong labay ra ko, ayaw na lang, palihog lang, anak ko, dili na ko, so, try lang, try. Kausaban's exclusive interview with celebrity Isabel Oli. Ayaw si Piata og tanaw, hapit na. Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan o nakadawat og maanindot na paghiyom gikan kaangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa puso ngadto sa mga Dumaga tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. What
what a better way to celebrate International Women's Day than to have with us usa sa mga accomplished young women sa show business today. Siya usa ka model, TV and movie actress, the face behind many endorsements ug bulahan na nga nakapares ang usa ka Piolo Pascual sa pipila ka Max Restaurant TV ads. Abig ka usaban, welcome to Miss Isabel Oli. Hi, Ivy. Hi, Isabel. Hello. It's good to have you here. So, Isabel, atong bata pa ka, unsa man gyud ang imong mga damgo? Since katong bata pa jud ko, hilig na jud kay ko hanang magrampa-rampa in front of the mirror. And kanang hilig ko mag-makeup. So, sa akong mom, mga heels sa akong maigsoon. Sumsulubon na Unsa ako. sa ka nagsugod nga? Siguro, parang feeling na ako more kinder 2. That young, ha? Pero kung tanaw... May bong lang ko sa una. Hilak-hilak ko sa mirror, niya kanang suko. So, murag na nagaday artistahon nga. Oh. Nga nasa imong kasing-kasing, no? Yes. So, pero looking back, imo bang na-imagine sa unang gamay pa ka nga, moabot ka sa imong paignan karon? Di jud kay gikan mo ko, I was born and raised in Cebu gyud. As in college ko naman kog college gyud dito and So, you're bred Cebuana gyud ka? Oo, Cebuana ko and then di jud ka expect na murag artista ka kay dito man gud di ba murag wala lang, modeling lang and then na siguro na murag na input bitaw sa akong mind na maging artista ka lisod jud kay na. Murag daghan kay nag-audition and daghan kay agian, yung kay manager ana. So parang sa ako sa una, wala imposible, it's dream na gyud na, di na ako maabot. So, nagtuo ka nga tungod kay taga Visayas ka, maglisod ka probinsya, di ba? Layo yung Manila gud na sila or Hollywood. Hollywood. Pero I'm sure nga daghan sa mga tao no nga nang ambisyon like nga murag na discouraged sila sa ilang mga damgo sa kinabuhi. Like them, were you also discouraged? Oh yes, many times. I started modeling man good sa Cebu. I used to give flyers. So, flyering, no? Flyering, ana. Sige lang. One of these days, nanadyo ko dila sa kanang stage, magrampa-rampa na dyan ko. And then, nagtagaan kong chance na marampa na. And then, sunod-sunod na. Niari na kong Manila, nag-VTR na ko. Kana, panay bago na sa kuan, kanang, grabe na, to the point na naabot siya ko kanang, na-depress ko. And, kanang, kay for 1 month, 6 months ako diri sa Manila at mga time. Sige kag paningkamot na ngita VTR niya muna ni ron. Niya wala gyud. Wala gyud pwede ko kanang nasa likod lang sa likod sa kanang bida ay ana. Work extra ana. Oo, then you know naman pag diri sa Manila, lisod jud ko kung wala kay nga nakakuan and ang pay man gud sa ramp before di pa kaya naka-high. So lisod ya once a week ra akong ramp. So, medyo naglisod yung ato na time. Pero when God finally gave you that big break, no, unsa man imong na-realize about God's faithfulness? God's faithfulness? Akong, kaya katong in line din sa kuan sa story, sa, more ni-give up jud ko. Ni-give up jud ko. I went to church and I prayed. And then, anak, kaya tanan mong decisions na ako bitaw nang ikuan ni Lord. Akong ingon ba, ko dili na ko, magdigid din ni para ako. Siyempre, na stage word, nganong naman ko diri Lord, nganong gi-allow ni nimo and all. So you started asking God why? Manong gi-allow nimo? And then, nganong naman ni nako nga, passion to really, to palaram, to act. Nga naman din ako, dili what did you feel when God finally, Isabel mo na ni imong gipangandoy ni Ana? Unsa may imong realization? Siyempre, ni-give up na ko ato, di ba? When ni-give up ko ato, then the next day, God answered. The next day, katong nag-pray ko, and then He asked me to give everything sa wallet na ako. Medyo nani more lessons sa ko. Yes, tell us more about it. So when you're about ready to give up, and then you were praying to God, and then you were asking God to give you something, and then God told you to give everything sa akong wallet. Okay, so muna yung unang ipabuhat mo, ihatag. Oo, ihatag daw. Yan ko nga, ha? Saan ako pag-uli? Mag-taxi ba ako? Then I called my brother ko na siya sa house, and ko, kanang naba ka dira kay wala kay kwart na kay. Can you remember kung pila imong nahatag? It's 250. I remember it's 250. 250 kay pag-pray na ko, nagduko ko, sige ako lang hatag, pero and that was your the last money on your wallet. Money. Then na money akong brother, pwede ko mahayo, pero muna tong akong own. Then pag-pray na ko, ni Ana, I heard this voice nga, kuan ka ng audible jud bitaw kayo nga, ana siya na,
times 10 to niya something, per more than. Sabi ko, ha? Okay, bro, am I making this up? Pero klaro manggod. And then the next day, nagpaalam na ko sa akong manager na I'll go na, hindi na ako maging model. Okay. And then finally, Max has called and then di-request ko nila. Na, then nala pa, final casting pa. And ko, ayoko na, dili na ko, please lang, kapoy na kay ko, ayaw na, kay kanang, permin lang ko kanang nas likod, di naging mo makita halos, likod ra, or whatever, ano, mula bayra ko, ayaw na lang, palihog lang, anak ko, dili na ko, try lang, try. Nanyadto ko, niya, for some reason, karon mo, nakuha ta na ko anong, for that time, depressed ko, they need a girl na makita gyud nila na sad. Effortless kato na ko nga time. Kaya depressed ko. Then ko then they need me to cry. And then muna akong audition, muna akong VTR. It was so easy for you. It was so easy. Kay depressed na kadaan. Super. As in yung sad, okay, cry. Ha? Ikaw may, ano naman ko dire? Kahilak dyan ko ka nang, di ka ba hilak? Nakahilak ra ko. And then, wala na. Muna to, gikuha ko nila. And, kani di man sa ko mauwaw iko ano ang talent fee nako atong nga time for a model is really high na ng time. It's 250,000. Wow. So parang gantong gi-offer na nila tanan. Oh my God. So 250,000, 250 pesos nahimot kang 250,000. Amazing. No, so kung ang naagi na ipahatag ang Ginoo sa inyong any amount, oh please. Ayaw gid nagduha-duha og hatag ana kay si Isabel 250 and then 250,000. More than nga. More than kayo. And then that time, muna nang sunod-sunod na commercial na without final casting. Diretso na ng tawag, we want her to, aning ang kuan, and Billboard, cover magazine, ni-open gabi ito tanan. And then muna to, nitawag na itong ABS before. And then, bago bang ko na-GM, ABS ako before. Okay, so sa imong idea, what do you think was God's purpose? Nga nung gipaabot pa kaniya adto nga process before kanya gihatagan ato nga break? I think kanang gituduan jud ko ni God na you really need to trust me and you really have to wait. Dili bitaw na kanang no, I want it na katong magod no. Di ganahan jud ko kani gyud mo rampa jud ko mo. Wa gyud. Wala, and I think really to kanang be patient and you know kanang tanan kanang sige kanang ni trust man ko di ba ni God. So trust him sa kanang whole heart gyud. Dili lang kanang mag half ta Lord ka nang ako and then ikaw dili nga na siguro. I think muna yang gipa ko ansa ako. And until now mugya po na yang gitadlo sa ako. Wow, that's amazing. Kay bawo man ta aning showbiz no nga dili lalom lalim sudlan, it can be a very difficult industry to be in, especially kung doon na kay pagtuo or doon na kay convictions nga imig yung kinahanglan barugan. Ang akong pangutana Isabel is niagi pa kaaning nga mga klase nga challenge where you had to stand for what you believe in and which could also mean giving up a certain opportunity. Okay? Pero bago ni mo Isabel, let's take a quick break. Kausaban, we'll be back shortly. Usa ka batan-on nga actress. Daghan kay kog offers na yana. But some people, na makaduwag jud ko ingon sila weird ko nga. You don't do that kay everyone's doing it. Ug usa ka tiguang nga misyonaryo. Yung joy na ipapadama namin yung pag-ibig, yung pagmamalasakit, yun ang nadarama ko. Ang mga revelasyon nila Isabel ug Mommy V. Musunod na. Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawad-an o paghilom na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan. Ug daghanang nanginahanglan og kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700 toll-free. We're here 24/7. The host would like to thank the following sponsors. SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Welcome back to Kausaban, og still with us is Miss Isabel Oli. So Isabel, were there
times in your career nga you were offered certain opportunities but you have to give it up because it contradicts your beliefs or convictions? And how did people respond to it? How did you manage it? Hi, sa showbiz, di ba? Sometimes nga, kanang nagyoy tayo pabuhat sa imo nga with kanang gikangit sa mga big boss, ingana. So kanang lisod bito ka ide, but daghan kay kog offers na ingana. My God is so good na kanang kung mo pahibag meeting ko kay ako i-decline. Na mahadlo ko makasabot sa sila. But some people na makaduwag jud ko ingon sila weird ko nga. You don't do that kay everyone's doing it. In show business, mer kanang nay mga like daghan man kanang mga uso-uso karon sa showbiz, ingana yan ako mer di kay ko ingana. So sometimes mer makapangutana siguro na nako kailangan baka rin ako or ingana mag-doubt ka sa iba, but yun, you know, pag nanagin na mo enter na sa mind na basin okay ra mo ana na gina I pray. Okay. I really pray. Kay something's wrong. So you always consult yes, God, good yes. in everything. And I'm sure nga daghan kag mga opportunities na nga, which meant giving up potential big income. And then how did God came into the picture and showed you nga, see, how did God redeem or giunsa sa Ginoo pagbalik sa imo tong mga opportunities nga imong gibalibaran? There was one time, there was this magazine. They want me to post may mga sexy ganyan, ingana. Then I turn it down, and then ibalik na sad sila, turn down, balik na sad, turn down. And then persistent, ha? Oo, and then usually pag cover magazine, wala man na ibayad. So kanin mo hatag na sila, ayan na. So medyo okay ang budget. So no, delete. And then after that, na ako'y commercial na ni abot. And then, mo dito, nga marag, dili kay sila ganahan og kuan, kanang marag sexy. So, kung gibuhat pa to nako dito, nigid to mga ako. Ingana, then I was really happy, no? Kay katong ni palit sad nga katong cover and this commercial. Ang commercial na mas big siya, ingana ba? So, really, kanang I was really glad and I'm really grateful kay God gyud nga marag Mayra gyud. That is truly inspiring. And going back to your story, no, nga gitudloan sa ka sa Ginoo to be sensitive and to make sure nga maminaw gid ka sa iya. Kay otherwise, kung wala pa to mahitabo, you could have accepted bisag unsa na lang. You could not have included him sa picture. Most of ako sa experience diri, para bitaw dali mo sikat, dapat marguing ana. But for me, sa ako among good, kanang okay na lang nang hinahinay. Basta sure ka, gikan nga kay God. Wow. That's wonderful. So Isabel, sa imong standing sa showbiz, karon you're very successful already. So doon na pa ba kay mga nabili ng mga dreams nga ganahan pa nimo kabuton? What are these? Hollywood, Wow. Why not? Ay, di ba kung dream ka, dream big. Yes, you have a big God. And if God puts a dream in your heart, di ba? It's possible. So Isabel, we have viewers right now, especially mga babae no nga nangandoy pud sila. Maybe not to become an artista like you did, like you dreamed when you were small. Pero unsa man ang imong makuan, unsa may imong ma-encourage nila? Kay I'm sure na women, mga babae, nga kanang mangandoy sila and then they get discouraged because marag wa may paigla ni akong mga damgo eh. Is there anything that you would like to share to these women, encourage them perhaps? Again, no, dream big because you have a big God. And in everything na inyong i-dream, imo ginang ikuan sa prayer. Imo dyan ang kanang sabayan mo sa prayer in line sa para makabaka more in line siya sa will ni God. So mura gyud imong sign kung para imo kung diba? Yes. Okay, and listen to God. So speaking about prayer, Isabel, can I invite you to pray for mga women, especially women out there nga they want to pursue a dream but somehow do na sila fear sa ilang heart. Moment ko na to. Moment ko sa prayer. Okay. Dear Lord, sa mga women around the world, if they have their dreams, ingana, I just hope na dili sila kanang ma-discourage agad-agad.
And then, kanang in sa mga dreams nila, dili sila makalimot nimo. And once na makuha na nilang dream nila, maging successful sila, na dili gid sila makalimot nimo. And ang glory na nimo tanan, na I hope dili sila makalimot tanan. That's very important. And Lord, you remind them na nothing is impossible with you. And then, if walay mahitabo, remind them na be still lang, because you are our God. And Lord, I pray na kanang mga dreams nila, if ever sad kanang dili gyud ba sad para sa ila sad unta, kanang I know you are good, oh God. I know you are good, and kanang ikaw na lang say pasabot nila, or i-clear ilang mind to that. And I just pray na di gyud sila ma-discourage and tuloy-tuloy lang. And I know kanang ikaw rin makatag nilag hope by God's grace. And sana samahan sila lag hard work ilang dreams, kanang dili na sad sila kanang magwala sa buhaton, samahan sila lag hard work. And yun, and thank you Lord. Thank you Lord na I'm really happy I have the privilege na maka-pray sa women sa tanan. Yes, in Jesus' name. Amen. So, thank you Isabel for being here. You're such... It's my first time to pray on Not bad. That was so sincere. So thank you so much for being here. Thank you, You're Ivy. truly Thank an you. inspiration. Thank you. Over 70 years old na, pero misyonaryo lang gihapon. Stories of inspiring women continue with Mommy V's testimony. Atong lantaw ng iyang kaagi. Sa edad na 71 ay kamangha-mangha ang pagmamaneho niya ng jeep na ito paakyat sa bulubundukin ng Pampanga. Isa sa mission namin yung mga Aita sa bundok ng Inararo sa Porac. Ang bawat isang Dorcas nag-adapt ng isang pamilya. Ang ginagawa namin sa ating mga kapatirang mga kulot doon sa kabuntukan ay tinuturuan namin silang makapagbasa ng Ebanghelyo at makapagsulat. Pang manalangin, marunong na po sila. Napaka-prayerful na. Tsaka pag magpuri sila, mabibless po kayo kapag makita nyo magpuri ang mga kulot. Yung joy na ipapadama namin yung pag-ibig, yung pagmamalasakit, yun ang nadarama ko. Nagagalak ako, natutuwa ako pag nakikita kong sila'y natutuwa, nabibless sila pag andyan na kami. Subalit, taliwas ang landas na tinahak ni Mommy V noong kanyang kabataan. Sumapit na naman ang dilim. Buhay na ulit ang negosyo ni Mommy V. Ano man po ang hawakan kong negosyo, nagtatagumpay, 3 naging club ko. Yon, ang mga babae ko po, magaganda sila, hostess po sila, nagre-recreation. Kaya napakalakas po ng negosyo noon. Lahat ng karangyaan na sa akin. Marami akong pera noon. Milyonarya. Kahit na sinong gusto kong maging boyfriend, siyempre hindi ako tatanggihan. 7 ang naging anak ni Mommy V sa 4 na lalaking nakasama niya na iba't iba ang nasyonalidad. Yun pala, nabubuhay pala ako sa kasalanan na hindi ko nalalaman. Dahil yun, wala akong peace. Walang contentment. Although, ang dami mo palang pera, ang dami mong property, ang dami mong sasakyan, nasa iyo ng lahat, may kulang pa. Pinlantingan po ako ng evidence. Although hindi ako nagtinda ng bawal na gamot, hindi ako gumamit ng bawal na gamot. Pero yung mga anak ko, sila ang na-involve sa ganung gawain nila. Ako po ay nakulong sa Camp Crame Stockade na inkomunikado. Nag-iisa ako, hindi ako sinama sa mga karaniwan na nakakulong doon. Life imprisonment at 20 taong pagkakakulong ang naging hatol ni Mommy V. Labis ang dinanas niyang kalungkutan hanggang sa dumating ang araw na nagpabago ng buo niyang buhay. Si Engineer Castro to. Ba't kayo nag-aawitan? May Bible study kami rito. May bibigay po ako sa inyong babasahin. Ito po, ipagkakalog ko po sa inyo. Nung binasa ko po yun, kinilabutan ako.
Doon ako lumuhod. Sabi ko, Diyos ko, gusto ko itong ma-born again na ganito. Paano po ba ito? For the first time in my life, noong ko lang naranasan yun, luha, sipon, nakataas ang dalawang kamay ko. Sabi ko, Diyos ko, gusto ko po yung ma-born again. Paano po ba yun? Tulungan niyo po ako. Matapos ang dalangin ito ni Mami V, ay nag-umpisang maganap ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Pinayagan siya ng kanyang mga bantay na sumama sa Bible study at dito nga'y lubos siyang nakakilala sa Panginoon. I want to know more about Him. I want to serve Him. Kaya nung dinala ko sa correction, no regrets, sabi ko, Lord, Your will be done. Whatever Your plan, yun po nawang matupad. Nalipat man ng kulungan ay hindi nagpaawat si Mami V sa pagpapahayag ng bagong sanhi ng kanyang pag-asa sa bawat taong kanyang nakikilala. Umabot sa mahigit 70 ang bilang ng mga kababaihang dumadalo sa Bible studies ni Mami V. I have no regrets why I was put in correctional dahil napakarami ng kaluluwa doon ng mga kababaihan na nakakilala sa Panginoon. At matapos lamang ang halos 7 taong pagkakakulong, pinalaya na si Mami V. Sabi ko, Panginoon, thank you. May Your will be done this day in my life. Just lead me and I will follow. Mahabang panahon man ang inilagi niya sa loob ng selda, ay dito naman niya tunay na natamo ang kalayaan at kapayapaan. Ipinasara ni Mami V ang kanyang mga nightclubs dahil nais na niyang lumagay sa tahimik. Dahil ilang daang libo rin ang kanyang nagastos sa kanyang mga abogado at siya lang ang nagtutustos sa kanyang mga anak, unti-unting naibenta ni Mami V ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Sa kabila nito ay hindi daw mapapantayan ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon. Ibang-iba talaga ang kapayapaan na nasa puso ko. Dahil nasa nag-uumapaw na kaligayahan ni Mami V, ay patuloy siyang naglingkod sa Panginoon maging sa labas ng kulungan. Isa siya sa kauna-unahang graduates ng Asian Center for Mission sa Pampanga. Ang dating preso, ngayon ay isa ng misyonero. Katuwang si Mami V sa pag-uumpisa ng Dorcas, isang organisasyon ng mga senior citizens na umaakyat sa bulubundukin ng Porac upang ipahayag ang salita ng Diyos. Ang mga anak ni Mami V at maging ang kanyang mga apo ay nakakilala na rin sa Panginoon. It's a priceless life to live a life with Christ. Kahit na kanya pang lahat ng kayamanan, limpak-limpak na milyon yan, bali wala po yan kung wala pong Jesus sa kanyang puso, sa kanyang buhay, na siya who is able to give you all, contentment, peace, joy, lahat, na hindi kayang bilihin ng salapi. Kahit na ako alokin ng bilyon, I think I will turn my back on that billions and keep on serving my God, who is more than a billionaire. Hallelujah. Ginamitan lang ako ng medium nga, yung sabi ko na may gumamit sila isang tao na nakaupag, kasi hindi ko kaya yung sakit eh. Sabi nga, yung ini-interview nung nanggagamot, sabi niya, sino ka na? Ano nilagay mo dyan sa babae na yan? Nilagyan ko na siya ng buhangin sa mukha. Ang ngit-ngit ug ngilngig nga kaagi ni Lilia de Villa. At angi, may mata pero hindi nakakakita. May kamay pero hindi nakakahawak. Patay na Diyos. Kakaibang anyo ng kadiliman ang bumabalot noon kay Lilia. Kadiliman na nag-umpisa sa simpleng simptomas. Parang ako nanghihina na parang lalagnatin. Kasi mainit eh. Pag inano mo, yung ginalaw mong ganon, parang nag-iinit siya na makati. Maghahap din na siya and mamaya may blood na. Lupus ang na-diagnose kay Lilia. Ito ay sakit na nagdudulot ng pamamaga at pagkasira ng tissue sa anumang parte ng katawan. Biktima si Lilia ng lupus sa muka na mas kilalang butterfly o malar rash. Nagkonsulta na ako parang sa dermatologist. Binigyan ako ng sabon na pampalinis, baka marumi. Wala rin. Noong nakita ko para nang siyang korteng butterfly, nakita ko kung gaano yung agony na pinagdaanan niya sa sugat na yun.
Mas nabahala si Lilia nung nalaman niya na sa 3 pasyenteng may parehong kondisyon, siya na lang ang buhay. Kaya ganun na lang kalakas ang kanyang pagnanais na gumaling, hanggang sa napilitang kumonsulta sa espiritista. Ginamitan lang ako ng medium nga, yung sasabi ko na may gumamit sila isang tao na kasi hindi ko kaya yung sakit eh. Gagamit talaga sila ng medium para doon siya makaranas ng sakit na nararamdaman ko. Then, yung espiritu na sumapi sa akin, lilipat sa kanya. Sabi nga, yung ini-interview ng gagamot, sabi niya, sino ka? Ano nilagay mo dyan sa babae na yan? Nilagyan ko na siya ng buhangin sa mukha. Saan ka nakatira? Doon sa bahay nila, binusan nila ako sa sulok ng bahay nila. So, na-recall ko. Binusan niya ako ng tubig. Sige ha, hindi ka aalis dyan. Nasaktan ka to, di ginagante. Aalisin ko na. Sige, alisin mo. Tapos, ang reaction ng babae ngayon sa akin, ano niya na ako sa mukha, ginagano na. Nasa tabi niya ako. Sige, alis. Sige, wala na? Wala na po. Ginanon siya ng ngayon. Nawala na siya ng parang malay. Sa pagkakaalam ni Lilia, napaalis na nila ang masamang espiritu. Para sa kanya, ang naganap na pagpapagaling ay himala ng mga Diyos ng mga espiritista. Lumayas na sa akin yung spirit na yon. So, nagpatuloy ako ng mga ilang check-up lang, pumupunta ako weekly. Hanggang gumaling. Nung gumaling na ako, tuloy pa rin ako naglagay ng langis, kuminis na uli, hanggang sa ginawa na nila ako ding manggagamot dun. Di gumaling ako ng first gamutan. Nagka-question ako nung bumalik. Noon ko na-encounter si Lord yung pangalawang balik na yun. Kasi nagbabasa-basa na ako ng Bible, tapos yung mag-attend ako ng mga Bible study, nabubuksan na ako sa katotohanan. Na natagpuan ko na yung truth kay Jesus nga, para may peace ako. Nung nasa gitna ng pagdedesisyon si Lilia sa kanyang pananampalataya, binulabog siya ng masasamang elemento sa kanyang pagtulog. Naginip ako sa gabi. Parang, dito ka, naglalaban yung light and darkness ba? Something like that na napanaginip ko yung may light ako nakita kanan. Tapos yung kabila, yung spirit, yung madilim. So, siyempre, pipiliin ko yung light. At dahil nga nanumbalik ang sintomas ng sakit ni Lilia, panibagong healing session na naman ang kailangang mangyari. Ngunit sa halip na tumawag sa isang spiritista, ay tumawag si Lilia sa pangalan ni Jesus. Isa sa elders nga, na lalaki, na may babae din naman nag-aano sa akin, tumutulong. Sabi niya, dalhin mo dito lahat ng iyong mga gamit na ginamit mo doon. So binalot ko yun, inilagay ko sa supot lahat, mga dasalan, kanyang kakapal, tapos yung bito ko. Nagsisi at itinakwil ni Lilia ang lahat na kinilala niyang Diyos maliban sa buhay na Diyos na si Jesus. Dinala ka lahat yun, pinasunog ko. Sabi ko, sige nga, para matapos na yung hirap kong ito. Dito ako sumama sa retreat nila. Christian retreat. Iba, may peace ako. Ibang-iba talaga galing kay Lord. Dinesisyonan kong magpatuloy dito sa nabuksan kong katotohanan. Hanggang one time, dumating isang midweek service na nanawagan talaga yung nag-altar call yung pastor na those who need healing may come forward. Naramdaman ko may kinalabutan ako na parang something lumabas something sa akin. Kinabukasan, yung sugat kong yun na nandito sa akin ng mukha, biglang natuyo. Bukod sa pagkinis ng kanyang balat, makikita kay Lilia ang biyaya ng isang matiwasay at mapayapang muka. Ibang-iba ngayon. Kasi ngayon, hindi mo matitrace na nagkaganon siya. Ang kinis niya na the more siya ngayong mas magandang umiti. Anong pinagaling si Lilia ng Lord? As in throughout ng buhay niya hanggang sa ngayon, ay magaling na siya. Wala nang bumabalik. Sa ngayon, aktibo si Lilia sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Ang pagpapagaling sa kanyang katawan, puso't kaluluwa na nag-iisang dakilang manggagamot, si Jesucristo. Ang God na nakilala ko noon, nahahawakan ko nga. Pero nabasa ko rin nga sa Bible noon na may mata pero hindi nakakakita. May kamay pero hindi nakakahawak. Patay na Diyos. Where itong
aking na kilalang Diyos, na tinanggap ko sa puso ko si Jesus. Napakalaking Diyos, pero kayang pumasok sa isang maliit na puso at doon manahan. Pag pinagaling ka ni Lord, you are completely healed. Partner, pagkadako gid sa milagro, no, sa naitabo sa iyaha, can you imagine one touch from God was enough to heal her completely, and the dream of becoming a normal person has been regained by her. So He's not just a miracle-working God, pero iya sad i-deposito balik ang imong tinuod nga purpose in this existence. That's right, partner. And I like what she said, katong a very big God can live in one small heart. Partner, when it comes to healing, kinahanglan nato nga atong abrihan ang atong gagmay nga kasing-kasing. Right. And we invite this great big God to live within us so that not only we experience physical healing, but total healing, holistic healing, physically, emotionally, spiritually. Yes, most people today are looking for the healing, but I think the priority in our lives is to search for the healer first. Kay unsa man nato pagpaayo sa ato ang gibati, no, sa ato ang lawas kung dili mismo ang Ginoo mo'y atong daganan aron ma-heal gyud ang ato ang entire lives. And so right now, if that's you, if you just know na kining mensahe mo'y ga-speak sa imuhang kasing-kasing karon, I would like to encourage you to open up your life to the greatest healer, to come into the smallness of your heart so that there will be a big dream unveiled again and you have a bright future to look forward to. Let's pray together with Ivy. Father, in the name of Jesus, I believe, Lord God, na ako makasasala, Lord God. I know, Lord God, na nangita kog paagi aron mahilang yun ang ako ang lawas, Lord, but I know that true healing comes from you alone. Dili lang healing sa ako ang mga sakit, Lord God, or kana akong gibati, Lord, sa lawas, but healing in my heart, healing from my brokenness, healing, Lord God, from past wounds inflicted on me, healing, Lord God, from shame and rejection, and more than the disease, Lord God, it's healing, Lord, from the distance that I have created because of my sin. Today, Lord God, in the name of Jesus, I receive you. Gidawat ka nako, Lord God, as my Lord and as my Savior. Forgive me, Lord, for my sins, for not putting you first place in my life. From this day forward, Lord God, I receive complete healing from the inside out. I am now a child of God. I believe in you, Lord Jesus. I confess you with my lips and I believe in my heart. Nangatuo ko, Lord God, that I am a new creation in Christ. And I thank you, Lord God, na kaning adlaw, Lord God, will never be the same again. I am new today because of Jesus Christ. In Jesus' name, amen. Ivy? Partner, we also would like to pray for our televiewers right now nga who wants to experience physical healing from the Lord. Inyong nakita nga nothing is really impossible with God. So if you are feeling something in your body, I just would like you to receive this prayer and make it your own. Receive it. So Father God, in the name of Jesus, thank you because you are the great healer, Lord. You are the greatest doctor. And dili kinahanglan mo dagan pa, Lord, sa bisan kinsa nga Ginoo, God. We can ask doctors to treat our diseases, Lord, but we believe that you are a God who is able to heal every kind of infirmity, every kind of illnesses, God, from the smallest headache, God, to the worst kind of terminal diseases like cancer, Lord. You are more than able to heal. So right now, Father, I pray that you're going to come into the lives of every person na naay gibati sa ilang lawas. If you have migraine, receive that healing right now in the name of Jesus. If you're having asthma right now, receive that healing in the name of Jesus. I just want you to touch kung usa nang part sa inyong body karon nga naay gi-feel nga pain, and I want you to raise your hand to the Lord and say, God, I surrender this ailment to you, Lord. I commit this to you, Lord, and I trust nga imo ning ayuhon in the mighty name of Jesus. So receive your healing right now in the mighty name of Jesus. I'm seeing
I'm seeing a picture of someone nga na ay gibati sa iyang breast. It could be, I don't know what it is, but I'm seeing there is something in that breast right now, and I just want you to receive that healing in the mighty name of Jesus. Be healed from whatever is that infirmity in your breast right now. Receive the healing is yours today in Jesus' name. That's right. Ivy, I also have an impression of a woman in her 30s na struggle since her high school days with a disease called lupus. And Father, in the name of Jesus, I speak healing over that woman's body right now. You've been struggling with this for the longest time. Doctors have tried to help you, gatekag mga tambal din ha. But God is your healer. I declare that you are the healed of the Lord. And there's a gentleman I know in his mid-50s right now na bago lang siya giatake sa iyang kasing-kasing. He had a heart attack. Niagi na siyang angioplasty. God, I believe in the name of Jesus that you are repairing him, restoring him, and strengthening him, Lord God. And you are bringing him into a greater season in his life, Lord. Kibaw ko, Lord God, na ang imong plano para sa iya, Lord God, is to prosper him. Not to harm him, but to give him a hope and a future. Unya, dunay mga tao diri Ives na di gid sila katug for some reason. Naagid sila insomnia, nagabother sa ilaha. And because of the lack of sleep, they wake up grouchy, they wake up angry with everybody else. Hasta ilang mga empleyado. So Lord, in the name of Jesus, I pray that you give them sleep. I pray, Lord, that you will give them rest and that they would wake up refreshed in the name of Jesus. Ug uban pa, na dunay mga sakit. We believe that God is able to touch you. One touch is all you need by faith to receive the healing that God has promised for your life. In Jesus' name, amen and amen. Kung nidungan mo na mo sa pag-ampo ana nga prayer, we want to encourage you to let us know of your decision. If you said oo to healing or oo to the healer of all things, please text oo space kausaban unya i-text palihog sa mga numbers that are flashed on your screens. You can also call us in our toll-free number at 1-800-1888-8700. Doon na may mga counselors available 24/7 to help you with your needs. One more story of a strong woman with an even stronger God when we come back. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Sa bawat tinapay na kanilang ginagawa, lubos ang galak na mag-asawang Elvira at Roger. Ang maliit kasi nilang bakery sa Marinduque ang nagbigay sa kanila ng maayos na tahanan at nagdala sa kanilang mga anak sa eskwelahan. Maganda ang pakiramdam namin mag-asawa. Sa ganong sitwasyon, nagkaroon kami ng sarili, hindi kami nangangamuhan. Ngunit, di akalain ni Elvira na ito ang magiging mitya ng pagkalunod sa bisyo ng kanyang asawa. Ang pagkakaroon nila ng magandang kita ang tulak sa kanyang mister na mahumaling sa sugal, alak at sigarilyo. Galit ako. Sa loob-loob ko, hindi tama. Nag-aaway na kami dahil sinusumbatan ko siya. Dati siya, hindi naman siya ganyan. Galit siya pag sinisit ako. Hanggang sa nalugi ang kanilang panaderya at piniling isang ni Roger ang ipinundar nilang pugon. Puno man ng galit, pumayag si Elvira. Magkaroon lang ng pangtusto sa pamilya. Irresponsable siyang tatay o asawa. Kaya galit ako sa kanya. Kung ganun din lang mangyayari at lalong lumalala yung bisyo, iwanan na lang niya kami. Nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Namasukan bilang panadero sa kanyang ate sa Cavite si Roger. Di kalaunan, nahikayat niya si Elvira na doon na lamang din manirahan at manilbihan. Sa pag-asang mabigyan sila ng pangpuhunan upang muling masimulan ang nawalang negosyo. Although may kinikimkim pa akong galit o sama ng loob, sumama ako. Nakapokus ako sa may balik yung business ulit. At dahil sa ipinakitang pagpupursigi ng mag-asawa, pinahiram sila ng ate ni Roger ng pangkapital para muli nang maitayo ang panaderya. Naging matagumpay ang mag-asawa sa pangalawang subok nilang ito sa negosyo. At di kalaunan, nagkaroon pa sila ng ibang branches.
Bukod dito ay nakapagpundar din sila ng isang bahay na kanilang pinaupahan. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko sa kanya, ayusin na natin. Ito na siguro pagkakataong magbabago na pati siya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Muling nahumaling sa bisyo at sugal si Roger. Dagdag pa rito, nagawa na rin niyang mambabae. Kung galit na ako nun dahil sa mga bisyo niya, lalo akong nagalit. Worse na, magulo na, nasasaktan na niya ako physically. Pinag-iisipan ko na kung paano ko siya maiiwan. Dito na pinili ni Elvirang manirahan muna sa bahay na kanilang pinauupahan. Nagkataon namang isa sa kanilang mga boarders ay may malalim na pagkakakilala kay Jesus. Dumating yung punto na pinakilala nila si Jesus Christ. Kung nasasaktan ka lang ng asawa mo, emotionally, physically, kung nasampal ka lang o nasuntok ka lang, how about Jesus Christ? Na hindi lang suntok, sampal ang inabot at napako pa sa krus dahil sa kasalanan natin. Nabuksan yung pag-iisip ko na kailangan kong magpatawad. Di naglaon, tinanggap ni Elvira si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi na ang iniisip kong nagkasala ko sa asawa ko, kundi sa kanya. Yun na, humingi ako ng tawad. Kay Lord, Lord, kung ako'y babalik, ako yung baguhin mo. Ako yung ayusin mo. Kasi hindi ko kayang ayusin siya. Kaya naman nagawa makipagbalikan ni Elvira sa kanya asawa. At dito niya nasaksihan kung paano binago ni Jesus si Roger. Unti-unting nabawasan ang mga bisyo nito at mas lalong tumamis ang kanilang pagsasama. Wala pala talaga tayong karapatang magbabago, kundi si God lang kasi siya talaga yung kumilo sa buhay namin. Bukod sa unti-unting nakabawi sa negosyo ang mag-asawa, nagkaroon pa ng pagkakataong makapagtrabaho bilang baker sa Qatar si Roger. Ngayon ay pinagpapatuloy ni Elvira katulong ang kanyang mga anak ang panaderya. Malayo man si Roger sa pamilya, nakatitiyak si Elvira na ang pag-ibig ni Jesus ang siyang patuloy na nagbubuklod sa kanila. Si Jesus ay mapagmahal talaga. Binigyan niya ako ng mapagmahal na puso. Marunong magpatawad. Yung sobrang pagmamahal, parang sabi nga sa Makamundo, yung pagsasama naming parang sweeter sa second time around. Sobra pinalit ni Lord. You know what, partner? God is just an amazing God, no? Because if kita, mangandoy ta nga, maayo ang atong mga pamilya, atong mga relationship, God is even more excited to see this kind of dream happen in the lives of so many people. Because kung kaganina, we were looking at stories nga how God fulfills our dreams in terms of career, one of the most important things para niya is ang atong desire to have fulfilled relationships. Yes, and a complete family. Daghan biya kay mga pamilya karon partner na nangabuag, no, tungod sa financial difficulties. So, I'm sure daghan kitag mga tigpananaw na pangandoy gyud that their family will be reunited not just in funerals or wedding days, but also in day-to-day activities, di ba, partner? Partner, I'm reminded of Bruce Wilkinson's book, The Dream Giver. Mingon siya dito, if you don't surrender your dream to God, you'll be placing it higher on your priority list than God. In other words, it's important to have dreams, but it's more important to focus on the dream giver himself. Well put, partner. Ato pirmi hinumduman nga dili ipalabaw atong mga damgo sa Ginoo. Let us not make our dreams our idols. Pero partner, ang opposite side of being too consumed by our dreams is not believing that they could come true at all. Mga partner nga, instead of focusing on how impossible our dream is, let us focus on the God who gave us the dream. Mga bitaw nga giingon dito mismo sa Ephesians chapter 3 verse 20, God can do anything you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us. Ug kung sa Bisaya pa, ug kaniya nga pinaagi sa gahom nga nagalihok sa sulod nato aron makahimo sa tanang mga butang sa sukod nga labaw pagayod kadaghanan kay atong mapangayo o mahuna-huna. Again, happy International Women's Day sa tanang babae nga gatan-aw ani nga programa.
And to all the dreamers watching, remember that your dreams may be big, but God is bigger. See you next week.